Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Oli Lian. At ngayon po ay July 22, 2020. At sa ganap na ikapito ng gabi, tayo po ay magkakasama-sama sa ating pong gawaing midweek service na kung saan tayo magbabasa ng mga talata at isusunod na natin kaagad ang ating maiksing mensahe at tayo ay magkakaroon ng pagkakaloob at panalanginan at ang pahayag ng mga gawain nating iglesia. At sa diwa pong ito, tayo po ay makinig ng mga talata na siyang batayan ng ating mga aralin. Ang ating aralin ay matatagpuan po sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8, talataang 12 hanggang 25 mula sa Magandang Balita, Biblia. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa Kanyang kaluwalhatian. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maiyahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw, sapagkat pananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak, ang mga kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa malwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sang nilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sang nilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon natatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin yon ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos para po sa bayan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga talatang aming binasa at pinakinggan, at nawa, O Diyos, ipagkaloob mo po sa amin upang ito ay maunawaan namin at magamit namin sa araw-araw naming pamumuhay, at higit sa lahat, O Diyos, ay maibahagi po namin ito sa iba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyo. Nais po natin na pagbulay-bulayan ang mga talatang ito na may pamagat na bearing the name of Christ. So, ibig sabihin, taglayin natin ang pangalan ng Kristo. Kung ano ang Kristo,
ay yun po ang mag-reflect sa atin sapagkat taglay-taglay natin. Sabi nga, ang Espiritu daw po ng Diyos na nabubuhay sa ating mga puso, ito ang siyang nangunguna o gumagabay para tayo'y lumakad bilang isang Kristiyano. So yun po ang gumagabay dahil ito ay nasa mga puso. Bilang mga Kristiyano ay napakahalaga na ito'y ipakita natin upang malaman ang kahulugan ng paglaya sa kasalanan at taglayin ang ngalan ng Kristo. Nung daw po si Jesus ay namatay para sa atin, tayo ay pinalaya mula sa pagkagapos sa kasalanan. At ito ay nilagyan tayo ng pag-asa na darating ang mga araw, ay tataglayin natin ang tinatawag na eternity with Him o yung makasama siya ng pangmatagalan. Dito po sa sulat ni Pablo ay patuloy niyang ipinapakita ng kung anong klase o uri ng pag-asa ang ipinapahayag sa pamamagitan ng pagtitiis, sa pamamagitan ng mga pagsubok dito sa mundong ito, na kung saan ay sa pamamagitan na binabanggit dito na ang Diyos ay patungo doon sa ating mga buhay hanggang doon sa darating. Ano po? Sa panahon natin sa mundo, meron tayong mga inaasahan na kung saan si Kristo ay matagpuan sa atin sa ating mga buhay, na kahit ano pa ang mangyari. Ano po? Sabi nga, yung pagtitiis, yung mga pagsubok ay si Jesus ay nakikita sa mga buhay natin. Yung po mga pagsubok ay nagaganap at nangyayari upang higit na makita natin ang kapangyarihan at ang katapatan sa mga buhay natin. So, medyo related na naman ang mga bagay na ito sapagkat sa sitwasyon nating mga kinakaharap. Habang nagaganap ang mga bagay na ito, ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang tapat na kapangyarihan sa ating mga buhay. Opo, tayo'y nabubuhay sa mundong ito, nahulog tayo sa mga kasalanan, subalit ang buhay natin ay hindi na po kontrolado ng ating mga kasalanan. Meron tayong bagong pag-asa na nagsasabi na pagdating ng araw, itong hirap ng buhay na ito na tinatahak natin ay matatagpuan natin ang kaningningan ng Diyos. Ano po? At ito ay ilalagay, at sabi rito, sa mga karanasang hirap sa buhay hanggang sa tayo'y kanyang ipagsama sa talagang tahanan. Ilagay natin ang ating mga pag-asa buhat kay Kristo at yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga ipinahayag at mga sinabi.
na darating ang araw, na darating ang mga panahon, tayo'y makakapiling makakasama niya sa pangwalang buhay, kapiling ang ating Panginoon. Turuan natin ang ating mga puso, patuloy nating isa-isip, patuloy nating ituon ang ating mga paningin sa mga araw at hayaan natin na kung saan mapuspos tayo ng kagalakan, mapuspos tayo ng katuparan ng kanyang mga pangako upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Bearing the name of Christ. Amen. Mga kapatid, tayo po yung magpatuloy matapos nating marinig ang mga pagbubulay-bulay natin sa mga talatang ating binasa at narinig. Magbalik naman po tayo ng ating pasasalamat sa kung saan siya din naman ang nagbibigay ng pagpapalang ito. Pagpasalamat po tayo. Magbigay po tayo ng ating mga handog na salapi, pag-ibig, pangako at pasasalamat upang patuloy na maipahayag ang ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay magkaloob. Tayo po'y manalangin. Narito, O Diyos, ang mga kaloob ng iyong mga anak. Kinikilala namin ito'y buhat sa iyo. Kinikilala namin na ikaw ay nagpapala sa amin. Ibinabalik po namin at inihahandog namin ito, O Diyos, sa iyo. At naway magalak ka sa pamagitan ng aming pagtugon sa kabila po ng kahirapan sa hamon ng panahon ng pandemyang ito. Nawa, O Diyos, sa mga salaping ito na aming inipon, inilaan sa iyo, ay magdulot ng malaking kagalakan upang ang iyong ministeryo ay magpatuloy at maraming makakilala, O Diyos, sa iyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang may taglay at nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo, O Diyos, maging ang mga kamay na siya mong ginamit, at kayo po ang magbalik nito sa higit pa sa mga inaasahan namin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ihanda naman natin ang ating mga sarili sa pamagitan po ng pagsasama-sama nating pananalangin. Sa pamagitan po ng narinig nating himig, ang Sweet Hour of Prayer, sama-sama tayong dumulog sa ating Panginoon, dalhin ang mga bigat ng ating
mga kalooban, maging ang kalooban ng iba, maging ang hinaharap nating hamon sa buhay na ito. Mga kapatid, 4 na buwan ang mahigit, huwag tayong magsawang manalangin. Sabi nga doon sa talata tungkol sa pag-asa, umaasa tayo sapagkat ang nakamit na, wala na tayong hinihintay. At dahil hindi pa natin nakakamit ang mga bagay na dapat nating kamtin, patuloy tayo. Manalangin ng manalangin ng manalangin. At wag magsawang manalangin. Ang patuloy na kagalingan para sa mga biktima ng COVID-19, pagalingin mo, O Diyos. At yun ang sabihin natin sa Kanya. Ang mga frontliners, idalangin natin. Ang lahat ng mga bansa, lahat ng tao, sa pinakamatanda hanggang pinakamabata, hanggang sa mga nasa sinapupunan, ipanalangin natin sila. Gayon din ang kalalagayan, lalo na ng mga dukha. Naway may makain sila, tayong lahat, at magkaroon ng laman ng ating mga hapag. Pagpalain ang mga walang trabaho, tulungan at abutin. Idalangin natin sila sa Diyos. Gayon din ang mga pinuno ng bawat bansa. Gayon din, O Diyos, ang mga iba pang may karamdaman, hindi lamang ng COVID na ito. Dalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang lahat ng ating kailangan, ang lahat ng ating proteksyon, lakas at kagalingan. Gayon din, idalangin natin ang mga mahal nating sa buhay na nasa ibang bayan at mga nasa ibang bansa. Tayo buklurin, pagsamasamahin ng Kanyang kapangyarihan. Lumapit tayo sa Diyos at tayo'y manalangin. O Diyos, ang mga panalangin namin, mga pakiusap namin, tanggapin mo po ito sapagkat sa iyo lamang kami umaasa. Ibuhos mo ang iyong masaganang biyaya, kagalingan, kalakasan sa lahat ng dumadalangin sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magpatuloy sa pamamagitan po ng pakikinig ng mga balita at gawain ng ating iglesia. Mga kapatid, ang umiiral na gawain pa rin natin, ay yung patuloy nating pakiusap na maging mapanalanginin tayo. Bago kumain ng almusal, tanghalian at hapunan, ay maglaan tayo ng minuto maging sa ating bago matulog at pagkagising na mga saglit na panalangin na may kaugnayan sa sitwasyon. Gawin natin itong buhay natin. Ang patuloy tayong makipag-usap sa Diyos sa bawat pagkakataon na nakaharap tayo
sa kanyang biyaya upang tayo mabuhay. Gayon din ang ating midweek service tuwing ikapito ng gabi, kagaya nito. At ang ating midweek service o ang ating worship service ng alas 10 ng umaga, araw ng linggo. At ang patuloy na paanyaya sa inyo mga kapatid na pwede po tayong mag-online visitation at online prayer para po kung ayaw nating mag-face to face. Pwede rin po ninyo akong i-text para maihanda natin ang araw at oras. Gayon din ang pagbisita upang alam na ninyo na kayo ay dadalawin at upang kayo ay makamusta at maipanalangin. Gayon din nais nating ibalita na ang pulong po ng council nung nakaraang linggo ay bilang pagtugon po sa konseho ay sinagawa na po ang pagpupulong ng mga nurture committee ng ating simbahan, at ito po ay nagpulong kami kasama ako nung Sabado, at ito po ipipresenta natin sa darating na linggo, at magkakaroon nga po ng emergency council meeting. At ang patuloy na kapahayagan sa inyo na by August bukas na po ang ating pananambahan, at antabayanan niyo po ang magiging pamamaraan ng ating pagsamba. Pinaabot ko rin po sa mga nakaraang announcement na tayo po kasabay po ng pagbubukas ng ating panambahan. Bukod sa ating regular offering, tayo po ay magkakaroon ng special offering, at ang funds po nito ay ipunin natin para po ipunin natin sa pagbili ng lupa sa katabing ng ating iglesia sa Gawing Kanan. Ito po ay nagkakahalaga ng 150,000 na may sukat pong 48 square meter. Wala pong imposible sa Diyos. Pagsamasamahin po natin ating mga salapi at wag natin tingnan ang halaga at sabihin nating napakamahal. Wala pong mahal sa Diyos. Kaya po natin yan, at yan po'y magaganap at mangyayari sa pamagitan ng ating mga pagbibigay. Idadaan po ng Diyos ang mga halaga na yan sa atin din para po ating ibalik. Kaya po asahan natin by August may pananambahan na po tayo. At tunay nga, patuloy nating ipanalangin habang ito'y nalalapit. So nais pa rin nating ipahayag na kung saan ay sa mga darating na araw, yung po mga care group, gayon din po ang mga gawain sa kabataan at gawain sa kalalakihan kababaihan at sa mga bata. So pinapasalamatan din natin ang Faith Community Church sa pangalawang pagkakataon. Tayo po ay kanilang tinulungan at pinadalan po tayo ng halagang 50,000, at ito po ay designated sa mga ministry ng bata. Doon lang po yung gagamitin. Hindi po natin yung gagamitin pambayad ng ilaw at sa mga ibang bayarin. Ito po ay designated. Ganun po ang sistema natin. Pag designated, ito po ay para doon. Kaya po ipanalangin natin ang nalalapit na mga gawain sa darating po na Agosto. So sa ating pagtatapos, tanggapin po ninyo ang masaganang biyaya at pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. Minsan pa nagsasabi sa inyo, magandang gabi at God bless you all.